Amen. Ang ganda po ng awitin na si Jesus ang ating tunay na kaibigan. Naniniwala po ako na kailangan ng isang tao, ang isang, hindi lang isa o maraming kaibigan para maging inspired lagi sa gawain at sa iyong personal na buhay. In fact, sinasabing a true and faithful friend is one of the greatest blessings you can have in life. Men like to do things with their friends such as maybe fishing, hunting, and may enjoy going to sports event. Kagaya sa Pilipinas, uso ang basketball. Men enjoy having fun with their best buddy. And they can share personal problems with each other. And they will talk of things they would never share with anyone else. They will support and defend each other lalo na when it comes to reputation. So a man may be willing to die for his best friend even in battlefield. Sabi ng Proverbs chapter 18 verse 24, a man had friends must shew himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Ay nabasa ko po ito na isang istorya that in an ancient Greece, si Socrates po ay refuted to hold knowledge in high esteem. Isang araw, mayroong isang tao na lumapit sa kanya at sinabi niya, "Do you know what I just heard about your friend?" Alam mo ba kung ano yung narinig ko lamang patungkol sa iyong kaibigan? Sabi ni Socrates ay, "Hold on a minute. Sandali muna," sabi niya. "Before telling me anything like you would like to share with me, gusto ko sanang magpas ka muna sa mga pagsubok. Ang tawag ko rito, ang sabi niya ay triple filter test." Galitin ko, triple filter test. Filter test, sabi niya, tinanong niya. "Oh, that's right." Socrates continued, "Before you talk to me about my friend, it might be a good idea to take a moment and filter what you're going to say. That's why I called it triple filter test. The first filter is truth. Ang tanong ay ganito, have you made absolutely sure that what you are about to tell me is true? Siniguradong ba na yung sasabihin mo sa akin ay talagang totoo?" Ang sabi nung lalaki ay, "No." The man said, "Actually, I just heard about it." And, okay, all right. Pinigil na siya ni Socrates at ang sabi niya, "So you don't know if it's true or not." Hindi siya nakaimik. Now, let's try the second filter. The second filter is goodness. Is what you are about to tell me about my friend something that is good? No, on the contrary. Sabi, hindi, masama. Sabi niya, so, Socrates continued, "You want to tell me something bad about him, but you're not certain about whether it is true or not true? Well, you may still pass the test, though, because there's one filter left, and the filter is usefulness. Is what you want to tell me about my friend going to be useful to me? Ito ba'y makatutulong sa akin?" Sabi niya, "No, not really." "Well," concluded Socrates, "if what you want to tell me is neither true, nor good, nor even useful, why tell it to me after all? Bakit mo ito naman sasabihin? Hindi naman pala yan totoo, hindi naman pala yan mabuti, hindi naman pala yan makatutulong. At pa mo sasabihin sa akin?" Lesson? Well, we can always participate and lose talk to curb our burden. But when it comes to your friend, it's not worth it. Always avoid talking behind the back about your dear and near friend. I would like us to open our Bibles sa chapter 15 of the book of John.
John chapter 15, we'll be reading verses 10 up to 14. John 15, 10 to 14. And this is what the Bible says. Kung tinutupad nyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. At kung paanong tinutupad ko ang utos ng aking Ama, ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito na upang maipasa inyo ang kagalakan ko at sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kung kayo nga'y mga kaibigan ko, kung tinutupad nyo ang aking mga utos. Tayo po'y sandaling tumungo at tayo'y sandaling manalangin. Father, thank you so much. And we are talking something that is different right now. Pero alam namin, Panginoon, that is very important. Tulungan mo, Panginoon, na mapaglimi-limi namin ngayon. Kami nga ba ay talagang kaibigan na maituturing ni Jesus? O dili naman kaya ay maituturing namin kaya si Jesus na talagang tunay naming kaibigan? Panginoon, panahon na upang aming talakayin ito at aming siguruhin kung kami nga ay kaibigan mo, malapit mong kaibigan, o basta kakilala lang. Tulungan mo sa magitan ng aming pag-uusapan. Patuloy na mapalapit ka sa amin, hindi lang bilang Panginoon, kung hindi bilang isang mabuting at dakilang kaibigan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Just continue, Father, to pray that you will give us understanding para maintindihan namin ng husto yung aming pag-uusapan. At we are requesting the presence of your Spirit na kami ay bigyan ng katalinuhan sapat upang intindihin ang mga panalitang amin pong dapat na matutunan ngayon. Thank you for your love and care. In Jesus' name, Amen. The message I would like to share with you tonight ay pinamagatang kong Jesus, our greatest friend. Jesus, our greatest friend. Ang tunay na kaibigan, itong mga ilang bagay ang isi-share ko sa inyo. Kung siya'y isang dakilang kaibigan or BFF mo, una, he shares what he can to his friend. He shares what he can to his friend. Sabi po doon sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ang isang tunay na kaibigan ay kayang iala yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Natatandaan ko yung isang kaibigang nagbakasyon sa tahanan ng isang pastor at kaibigan niya yung anak niya. Mayroon siyang kaisa-isa kasing anak na naging kaibigan ng kanyang kaeskwela at nagbakasyon sa kanila. During that time, nagpunta sila sa kabilang ibayo at ng isang isla. At nung sila ay naroon na sa islang yon, nagkaroon ng paglakas ng hangin, paglakas ng alon. Na yung kanilang sasakyan, yung kanilang bangka na sinasakyan, ay mukhang talagang tagilid at hindi talaga maaaring salungahin yung alon na yon. Kaya ang nangyari, ang problema ay dadalawa yung kanilang life saving ano. So hindi malaman ng tatay kung saan niya ibibigay at kanino niya ibibigay yung life vest na yon. Yung life vest na yon, nag-isip siya at nanalangin. At nung kanyang i-decision, of course, siyempre siya yung pastor do sa church, hindi pwedeng siya mawala sa church. Kaya ang kanyang naging desisyon ay ibigay do sa kaibigan ng kanyang anak yung
life vest sapagkat ang kanyang paniniwala kung mapapahamak din lamang kasi yung kanyang kaibigan ay hindi mananampalataya. So kung siya'y mamamatay, impyerno talaga siya. Yung kanyang anak ay sinisigurado niya na talaga namang mananampalataya. Kaya kung sakaling ma-perish man, although marunong namang maglangoy, ay hindi malaking sagutin niya sa Panginoon. Kasi alam naman niya na pupunta sa langit. To make the long story short, namatay yung kanyang anak at ang nabuhay ay yung kanyang kaibigan. Nagtetestimony yung pastor ng umaga na yon. At nang siya'y magtetestimony na, to make the long story short, yung tatay na nagbigay ng life vest doon sa kaibigan ay andun sa baba at nagbibigay ng mensahe yung pastor nila ngayon. Harang sabi niya, alam nyo, ilang taon na ang nakalilipas ay nakasama ako sa isang pamilyang ganito. At sinabi na niya, ako yung kaibigan na pinag-alaya ng buhay ng aking kaibigan. Sa halip na ibinigay sa aking kaibigan yung life vest ay sa akin ibinigay ni pastor. Habang naalaala nung tatay yung kanyang desisyon, hindi niya malaman kung siya'y patuloy na iiyak o magagalak. Dahil ang kaharap niya ngayon ay yung tao na pinag-alayan niya ng life vest ay siya ngayong pastor nila. Hindi natin alam what is ahead. Pero tatandaan natin, sa ating pagkakaroon ng kaibigan, ang isang tunay na kaibigan kasi, dapat, ang sabi nga natin, kaya mong iala yung buhay mo para sa kaibigan mo. Pangalawa, not only he shares his life to his friend, but he shares his love for his friend. Sabi doon sa John 13, verse 1, now before the feast of Passover, when Jesus knew that his hour has come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them to the end. Ang pag-ibig ay hindi mabuti lang sa simula. Dapat ang pag-ibig habang tumatagal ay lalong nagiging malalim, nagiging mas lalong closer, at mas lalong committed. Sabi dun sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Isa sa pinakamagandang magagawa natin, kung talagang tayo ay isang dakilang kaibigan, we can share our life if it needs be. At ang pangalawa, we can share our love. Pangtatlo let's go to the second point. Ang isang tunay na kaibigan, not only masasabi nating he shares what he can to his friend, but he serves his best to his friend. He serves his best to his friend. Nakalagay doon sa Romans chapter 8, verse 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that he is risen again, who is even at the right hand of the Father, who also maketh intercession for us. Sabi pa rin doon sa Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore, he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for us.
Luke chapter 22 verses 31 to 32. And the Lord said to Simon, 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 behold, Satan has desired to have you, that he may sit as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, that when ye art converted, strengthen thy brethren. Ano yung ano yung paglilingkod na pwedeng ibigay natin na best para sa kaibigan natin? Alam nyo, ang pinaka-best na paglilingkod na pwede nating ibigay, ang isa is to pray for him. To pray for him. Isa sa pinakamagagawa mo, tandaan natin ito, walang napaka-difficult na magagawa kahit anong bigat ng problema ng kaibigan mo, kahit saan man siya naroon, aabutin siya ng pananalangin mo. Kung talagang tunay ang iyong pag-ibig sa iyong kaibigan, hindi pwedeng hindi abutin. Lalo ngayon, ang technology naman ay napakaganda at kahit nasa ibang bansa, you can easily communicate with a friend. Kung talagang ikaw ay isang kaibigan, dapat na naglilingkod ka, you can serve the best you can for your friend. And one of the bests is you pray for him. Pangalawa, he provides for you. Siya ay nagbibigay ng mga pangangailangan nyo. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said to me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in your weaknesses. Most gladly, therefore, I would rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Alam nyo, ito yung ilang mga pwedeng gamitin natin na ipinoprovide ng Panginoon para sa atin. He strengthens us in times of our weakness. Doon sa oras na talagang hirap ka na, parang hindi mo na kaya, bakit mayroong ka pang kakayahang harapin ang mga problema mo? Yun po ang tinatawag nating extra strength coming from the Lord. Pangalawa, wisdom in times of uncertainty. May mga pagkakaminsang tulala ka, hindi mo alam kung anong iyong gagawin. Hindi mo alam kung anong desisyon ang iyong pipiliin. Pero bigla na lang may darating na karunungan. And you know what? If we lack wisdom, let Him ask. Ang Panginoon ay andyan lagi. Yung kanyang wisdom ay lagi nating maaasahan. Pantatlo, comfort in times of sorrow. Pagkamisan kasi dumating sa buhay natin, na kahit ang pinakamamahal natin sa buhay, hindi tayo maintindihan at pagkamisan it's the other way around. Tayo naman hindi makaintindi sa kanila. And during that time, when you feel as if no one understands you, walang makaintindi sa'yo, at pagkamisan, ang pinaka-comfort mo na lamang ay ang magpatulo ng luha. At kaya naman pagkamisan, kawawa na rin yung iyong kumot o di kaya'y unan. Pero hindi mo alam na ang nagbibigay pala ng comfort ay ang ating Panginoon. Naniniwala ako na ang Panginoon ay hindi kanya pababayaan sapagkat ang sabi niya ay I will never leave you and I will never forsake you. Comfort in times of sorrow. Tingnan nyo, yung mga pinagdaanan nyong mga kalungkutan, balikan nyo uli. Saka nyo masasabing, uy, napakabait naman ng Panginoon. Nakaya ko. And the fact na ikaw ay buhay pa ngayon, the fact na ikaw ay nakakangiti pa ngayon, ibig sabihin, may Diyos na tumulong sa'yo. Kaya ikaw ay kaya mo pang harapin ang iyong bukas. Number 4 is hope in times of hopelessness. Dumating ka na ba sa punto ng parang wala ka nang pupuntahan? Tumingin ka doon, parang wala, bleak, malabo, madilim. Tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa likuran. Parang walang pintuan na madadaanan. Laging parang akala mo ipit na ipit ka. Hopeless, very hopeless ang situation mo. Isang bagay ang gusto kong isigurado sa iyo. Christ is our best friend. He is our good provider. And He provides us hope
in times of hopelessness. Recall mo, di ba may mga times na parang mas mabuti pa ang pumanaw kaysa sa mabuhay? Ang tanong ay, ba't buhay ka pa ngayon? Ibig sabihin, ang buhay na yan ay ibinigay ng Diyos sa'yo dahil ako'y naniniwala, ang tunay na pag-asa mo ay hindi nasa circumstances o sa mga ginugusto mo. Ang tunay na pag-asa natin ay nakaangkla at nakapundasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Encouragement in times of distress. You feel sometimes na parang walang tumatapik sa balikat mo. Parang hindi mo na kayang harapin yung bukas. Lalo na kung bumagsak ka sa exam. Natanggal ka sa trabaho. Napagalitan ka ng boss mo. O di kaya naman, yung iba ganun nakarinig ng message na mukhang ang tingin nila siyang pinatamaan. Pero alam nyo, you are also being encouraged by the Lord even during the time of your distress. Then forgiveness in times of your failure. How many times have you failed nung ikaw ay mula na ikay maging Kristiyano? Isa, dalawa, palagay ko hindi lang Pero ang tanong, bakit may pag-asa ka pa? Di ba sinasabing, the wages of sin is death? Bakit buhay pa tayo? Because may nakalaang forgiveness. Ang gusto ko sa Panginoon, hindi siya napaka-judgmental na Diyos. Yes, hindi rin man siya konsentidor. Pag mali yung ginawa, mayroon tayong self-realization. At andun yung reflection na, okay, we can learn out of this. Sa kabilang dako, maganda rin yung paminsan-minsan, gaya ng naisip ko, maganda rin na paminsan-minsan ay ilalagay mo yung iyong kamay sa kabila ng iyong balikat, yung iyong kanang kamay sa kabila ng iyong balikat. Try nyo nga yun. Ilalagay nyo sa kabilang balikat na ganun. And then pagkatapos, sabihin mo, pwede sigurong trust in the Lord. And sabihin mo siguro, magpatuloy ka lang, laksan mo ang iyong loob. Habang tinatapik mo yung iyong likuran. Forgive yourself in times of your failure. At alam nyo, sa oras na tayo magkakamali, doon napakabilis naman ng panahon na tayo ay matututo mula sa ating pagkukulang. Peace in times of trials. May mga pagkakamisang kailangan tanggapin mo yung nangyari sa'yo. Walang solusyon kung hindi ang tanggapin. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, namatayan ka ng mahal sa buhay, ay hindi mo naman po pwedeng ibalik yung buhay na yun. May mga pagkakataong you have just to accept. Tatandaan natin, mas best ang direksyon ng Diyos sa buhay mo kaysa dun sa plano mo sa buhay mo. Sabi nga ng Panginoon, ay ang Diyos mismo ay mayroong magandang plano. I know the plan I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Tandaan natin yan. Peace in times of trials is only found in Christ. It cannot be found in money, cannot be found sa mga kaibigan. Kalimitan pa naman mga kaibigan natin, mabuti lang pagka tayo meron. Pero pag wala, pero ang Panginoon, meron at wala ka, kaibigan mo siya. At kahulihan, help anytime you call upon Him. Teka nga pala, masasabi mong may kaibigan kang tunay kung mga bandang 12:00, 1:00, 2:00 ng madaling araw o 3:00, ay pwede mo siyang tawagan at bahigan mo siya ng tulong. Meron ka bang kaibigan na ganon? Yung pwede mong tawagan siya ng madaling araw. Tapos sasabihin, okay, medyo ako'y nahihirapan Medyo na ganito ganyan ang aking sitwasyon. Kung siya ay kaya mong tawagan at kaya kong puntahan sa lugar na kailangan mo siya, yun ang tunay mong kaibigan. Hindi yung kaibigan mo lang sa salita, pero kulang sa gawa. Kapatid,
ang isang tunay na kaibigan not only shares, not only serves, but a true friend supports you supports you all the way. Sa lahat talaga, kahit ano pang mangyari, you can support that person all the way. Nakalagay dun sa Hebrews chapter 2 verses 17 to 18. Wherefore, in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people, and for himself, for in that he himself hath suffered being tempted, and he is able to succor or help them that are tempted. Ganon din naman sa Hebrews chapter 4 verses 15 to 16. It says here, for we have not a high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted, just like we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of his grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. He supports us all the way, even in times of testings. Naranasan mo na ba na sa napakahirap na pagsubok ng buhay mo, parang wala blanko ka. Hindi mo alam kung saan ka babaling. Like for example, ito natatandaan ko, kaming mag-ate, noon ay kasi patay na yung nanay namin. Naglalaba yung ate ko, sinamahan ko yun. That's sa Kadiraya. Yun ay dyan sa may Lumban or sa Cabinti, Laguna. Doon kami nakatira noon Naglalaba yung ate ko. Ako naman, sapagkat naiinip naman ako, nakaisip ako na kumuha ng dalawang niyog na yung yung medyo magulang na. Medyo tuyo na siya. Kaya ang ginawa ko, pinagkabit ko yung dalawa at inilagay ko, kasi hindi ako marunong maglangoy inilagay ko sa aking pag-itan ng aking balikat at saka ng aking dibdib. Nasa dibdib. Kaya habang naroon may dalawang ganito, may dalawang nasa pag-itan ako ng dalawang niyog. So parang nakakalutang ako, tuwan-tuwa ako. Talaga namang langoy ako ng langoy. Maya-maya hindi ko naramdaman na bigla na lang nalagot yung pagkakatali nung niyog sa isa't isa. So much so na nahulog ako. Maya-maya sumisigaw ako dahil hindi ako marunong maglangoy Yung ate ko, sugod naman. At nang siya'y sumugod, sa kanya nalamang hindi rin pala siya marunong maglangoy. Nang naroon na siya, nagtutulakan na kami. Gusto kong pumunta sa taas dahil siyempre, nakakain ako ng tubig, itutulak din naman niya ako dahil gusto rin naman. So talagang nagtutulakan kami. Sana mamamatay na kami during that time. Wala na dapat. Pero biglang may isang tao na dumating. Hindi ko kilala at hindi rin namin kilala. At first time namin na nakita yung taong yon, maputi siya ison. Basta hindi ko kilala ni hindi namin alam, nag-abot siya ng kahoy sa amin at nang iabot, hindi naman masyadong parang lanubo lang, parang parang kaprasong kahoy, yon. Tapos iniabot, tapos yun ay sapat na. Maya-maya, nang kami, siyempre, nag-iiyakan kami. Kasi at least nabuhay kami. Yun ang aking pinagpasalamat. Nang kami lilingon at magpapasalamat, wala na yung tao. Hindi namin alam. Yun namang akyatan, kitang-kita namin. Yun namang dito ay yun din, kadiretso lang ng dagat. Hindi naman siya pwedeng lumungoy sa dagat. Sana kitang-kita namin. Pero alam nyo, isang bagay ang sigurado ko. In times of testings, whoever and whatever ang nangyari sa amin, I do believe, palagay ko wala sanang Pastor Eloy ngayon kung nawala na ako noon. Pero ang Diyos may plano.
Huwag niyong kalimutan, in times of testings, He is our supporter all the way. Pangalawa, in times of failures, not only in times of testings, makikita natin that Peter made his boastful statement that he would never deny Jesus Christ. Just as Jesus predicted, Peter denied him 3 times. Jesus forgave Peter and commissioned him to fulfill his calling as an apostle. That is in John chapter 21, verses 15 to 22. Meron pong isang kwento that this Jackie Robinson was the first African-American to play baseball in the major league. Sa Amerika po ito. Breaking baseball colors barrier, siya po ang kaunahan kasi. He faced hostile crowd in every stadium. While playing one day in his home stadium doon po sa Ebbets Field sa Brooklyn, he committed an error. The fans began to jeer him. Parang tinutuya siya. He stood at the second base, humiliated, while the crowd booed him. Then, without saying a word, a shortstop Pee Wee Reese went over to he stood next to him, and then he puts his arm around him and faced the crowd. Kilala po yung si Pee Wee Reese kasi sikat din po siya. Then the fans grew quiet. Robinson later said, yung pong si Jackie, later said that arms around his shoulder saved his career. Maganda yung may isang tao na maglalagay man lang ng shoulder sa iyong balikat, maglalagay man lang ng kamay sa inyong shoulder. Ibig sabihin, ini-encourage ka niya. Pang-apat at kahulihan, yung isang tunay na kaibigan sacrifices even his very own life. Sacrifices even his very own life. Sabi po doon sa John chapter 10 verses 17 to 18, therefore that my Father loved me because I lay down my life that I may take it again. No man can take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have the power to take it again. This commandment I have received of my Father. Ang una ginawa, He died for us. Bilang kaibigan niya, He died for us. Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hebrews chapter 2 verse 9, but we see Jesus, He was made a little lower than angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, and that he by the grace of God should taste death for every man. Namatay siya for every man. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. He can even, kung talagang kaibigan talaga, he can even sacrifice even his very own life for his friend. Pangalawa, nakalagay dun sa Galatians chapter 3 verse 22. Amen. Romans chapter 3 verse 6:23. For the wages of sin is death. And the scripture concluded that all are under sin, and that the promise of faith of Jesus Christ might be given to them that believe. That is in Galatians chapter 3 verse 22. Jesus is the sinless Son of God who died in our place. Nakalagay sa 2 Corinthians 5:21, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, but that we might made the righteousness of God. Nakalagay din po sa 1 Peter chapter 2 verse 20-24, who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we, being dead in sin, should live unto righteousness, by whose stripes we are healed.
Naniniwala po ako na mayroon tayong natutunan dito. Una sa lahat, tanong ko ganito, na wala pong pagtatalo na ang Panginoon ay isang mahusay na kaibigan. Pinatunayan niya ang lahat ng ito. He can die for us and He did die for us. Hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang kanyang. Kaya pagkamisan, tumatanggap tayo ng blessings na hindi nga natin na ipag-pray. Pero tumatanggap pa rin tayo ng blessings. Nakakaiyak isipin na ang dami nating beses nagkakasala pero kaibigan pa rin tayo ng Diyos. Nakakaiyak pagkamisan nga eh. Yung tatanggap ka ng blessing kahit you are undeserving, that's what He called friendship. Question, bago tayo magtapos. How deep is your friendship to Him? Gaano kalalim ang iyong pakipagkaibigan sa Kanya? Hindi ang tanong ay gaano kalalim ang pag-ibig niya sa atin, ang pakipagkaibigan. Hindi ho. Ang tanong ko ay gaano kalalim ang iyong pag-ibig sa Kanya? Gaano kalalim ang iyong pakipagkaibigan sa Kanya? Alam nyo, it's one thing to prove that napatunayan na niyan na siya isang mahusay na kaibigan. Ang tanong ko, are you? Ikaw ba ay malalim ang iyong pagkaibigan sa Kanya? Well, pangalawang tanong ay, how do you show your love to Him? Paano mo pinatutunayan yung pag-ibig mo sa Kanya? Siya, alam na. He died for you. By dying on the cross, by putting Himself to shame, dinala niya ang mabigat na dalahin na hindi naman dapat para sa Kanya. Pinatunayan niya na yun. Ang question is, how do you show your love to Him? Paano patutunayan yun? Alam mo, ang tunay na kaibigan, masarap ikwento di ba? Ang kaibigan ko'y ganito, ang kaibigan ko'y ganyan. Tanong na, ikukwento mo ba si Jesus Christ sa ibang mga kaibigan mo? Are you sharing this great friend of yours to your friend? That they may also have connection sa ating Panginoon. Sana nga. So that maraming mga tao ang makaranas ng pakipagkaibigan at maramdaman din nila yung pag-ibig ng ating Panginoon. Letter C is that how desperate you are to promote the kingdom of your friend. Remember, kung kaibigan mo siya, entresado ka sa mga bagay na ukol sa Kanya. Ang tanong, anong ginagawa mo to promote His kingdom? Kapatid, it's right time. Huwag mo lang sabihin kaibigan mo siya. Patunayan mo. Let us pray. Our Father, thank you so much for this beautiful message that you have shared with us. We can never fathom yung iyong ginawa sa magitan ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi namin akalain na siya ay mamatay para sa amin. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. I-bless mo ang iyong mga anak na nakinig. At nawa, Panginoon, maramdaman namin yung iyong tunay na dakilang pag-ibig bilang kaibigan sa amin. Pinatunayan mo na yun at wala ka nang dapat pang patunayan muli. Tulungan mo, Panginoon, na magampanan naman namin yung aming pagiging mahusay na kaibigan para sa iyo. Sa iyo na binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat in Jesus' name. Amen and amen.